Ikalabing-isa ng Mayo, 2024 at tinawagan ng pulisya ang bahay ng 38 taong gulang na si Rotesia Silveus sa Tampa, Florida. Tumawag si Natavia Sanders, 18 anak ni Rotesia, sa siyam na isang-isang para i-report na nagising siya matapos mawalan ng malay. Pagkatapos, bigla na lang naputol ang tawag ni Natavia sa operator at hindi na siya tumawag muli. Ang dahilan nito, na malalaman din natin agad, ay tunay na nakakatakot. Pagdating ng mga pulis sa lugar ni Natavia, wala na roon ang dalagita at hindi na makita. Si Rotesia ang nagbukas ng pinto at tumangging makipagtulungan na siyang inaasahan ng mga pulis kahit nakakainis para sa kanila. Alam ni Rotesia na siya ang suspek sa isang mabigat na krimen. Sinabi ni Natavia sa pulis na sinakal siya ng ina at naputol ang tawag nang malaman ni Rotesia ang kausap ng anak. Pulisya ng Tampa, ano po ang address ng emergency? Sinusubukan lang akong sakalin. Sige, may unit letter o numero ka ba? Sige, anong nangyayari? Sinasakal lang ako. Pero kakagising ko lang mula sa... Pagkawala ng malay. Pasensya na, ano yung nangyari? Sinakal ako. Sige, sino ang gumawa nito? Ang nanay ko. Pasensya na, sino ang gumawa? Ang nanay ko. Nandiyan pa ba siya? Oh. Gaano nakatagal mula nang nangyari ito? Nangyari ito? Mga 34 na minuto na ang nakalipas, kakagising ko lang. Sige, nasa na ngayon ang nanay mo? Nasa labas siya ng kwarto ko. Sa simula ng investigasyon, nagpakita ng kakaibang kilos si Rotesia kaya naligaw ang mga pulis sa maling direksyon. Napansin nilang may tinatagong sikreto si Rotesia at mas malalim ang kaugnayan niya sa kaso kaysa sa inaamin niya. Sumunod ang eksenang tinangkang hikayatin ng mga pulis si Rotesia na magsabi ng totoo at tukuyin ang nangyari sa anak niyang babae. Ngayon, isasalaysay namin ang buong kwento habang ipinapakita ang nakakakabog na bodycam footage at malulungkot na detalye ng kaso. 20 minuto matapos tawagan ni Natavia ang pulis, dumating ang mga opisyal sa Tampa. Ngunit pagdating nila, nag-atubili si Rotesia na papasukin sila. Pinatagal niya ang pagsagot sa pinto, pero alam ng mga pulis na nandoon siya. Naka-on ang mga ilaw pagdating nila, pero pinatay ito ni Rotesia. Sinabi ng opisyal na nagre-record gamit ang bodycam na may narinig siyang sigaw mula sa bahay. Malinaw sa labas na may itinatago si Rotesia. Pero sa ngayon, alam nilang posibleng buhay pa si Natavia. Alam kong nasa loob ka, lumapit ka na lang sa pinto. Tinawagan niyo ba yun? Patay na ang ilaw ngayon. May parang sigaw akong narinig sa itaas pero di ako sigurado. Tumawag ng backup ang unang pulis na dumating. Sa kalaunan, matapos ilang minutong pangungulit, napilitan si Rotesia na buksan ang pinto. Nagkunwari siyang inosente sa dahilan ng pagdating ng mga pulis at pilit isinara ang pinto sa harap nila. Nagkaroon siya ng bagong kaso dahil lumaban siya sa pulis. Dahil dito, napilitan ang mga pulis na pumasok sa sala at sa ilang segundo, nakaposas na si Rotesia. May natanggap kaming tawag para sa serbisyo dito. Hindi dito. Miss, huwag kang maglaro. Huwag mong gawin to. Hawakan mo siya. Ma'am, tama na, tama na. I-inspeksyonin namin ang bahay ninyo. Ma'am, buksan po ang pinto. Tama na. 31, lumapit ka sa harap, ma'am. Huwag kang manlaban, huwag kang manlaban. Nandito kami para sa legal na dahilan. Sige? Bago pa masiyasat ng pulisya ang posibleng pinangyarihan ng krimen,
Inilabas na si Rotesha at dinala sa police cruiser. Walang saysay ang mga sinasabi niya. Hinimok niya ang pulis na tingnan ang Facebook niya pero inakusahan din silang agresibo. Sa ngayon, inaalis lang siya sa pinangyarihan ng krimen para masuri nila ang lugar. Nalaman kalaunan na si Rotesha ay may schizophrenia, sakit sa pag-iisip na naging sanhi ng umano'y pag-atake niya sa anak na babae. Tingnan mo sa Facebook ko. Umupo ka dito. Hindi dito. Alam mo, halika tumayo ka. Huwag kang gagalaw. Hindi mo kailangang maging agresibo sa akin. Hindi, pabor naman oh. Hoy, tama na. Hoy, pabor naman oh. Nakikipag-hangout lang ako sa kanya kung nasaan ang kotse ko. Kailangan kong umakyat sa taas, pare. Nasa kotse, pakisubukan mong alamin, bantayan mo lang ito. Hindi pinapadali ni Rotesha ang trabaho ng pulis. Sa kotse, lalo siyang nagwawala, gumugulong at umiikot parang gusto lang mapansin. Habang nagsasagawa ng paghahanap ang babaeng pulis, nagkunwari siyang nahimatay kaya hinila siya ng mga pulis palabas ng kotse para ipagpatuloy ang proseso. Kahit ang mga pulis na sanay na sa kakaibang ugali araw-araw ay mukhang nagulat pa rin sa kakaibang ginawa niya. Lumabas ka, Diyos ko, lumabas ka, ma'am. Sige na. Anong problema? Anong problema mo? Pwede ba tayong huminto? Pwede ba nating itigil ang ganitong ugali, pakiusap, para magawa ko na ang paghahanap mo? Kunin mo ang isa sa kanila para suriin ito rito. Pagkatapos, gumawa si Rotesha ng kakaibang bagay at nagsimulang hingalin habang pinag-uusapan ng mga pulis ang kanyang kalagayan. Nakakabahala, parang ginagaya niya tunog ng taong sinasakal. Alam ng pulis na nagpapanggap siya at hindi siya pinapansin, maliban kapag kailangan siyang alalayan kapag napapayuko. Nang hindi umubra ang kunwaring hingal, nagkunwari namang nagsisizure si Rotesha sa likod ng sasakyan at pinapaikot ang mga mata. Muli, kakaunti lang ang simpatiya ng mga pulis sa kanya dahil alam nilang umaarte lang siya. Hindi siya ngayon. Oo, umuubo siya. Nagsalita siya tungkol dito bago mo kunin ang isang bagay pero di ko matandaan ang eksaktong sinabi niya. Huwag mong hayaang mahulog siya. Hindi ako makahinga. Nang makapasok na ang mga pulis para maghalughog sa bahay, nagulat sila sa kanilang nakita. Nakahandusay si Natavia sa sahig, walang malay at hindi tumutugon, habang balisa ang mga pulis na umaalis ng gusali. 20 minuto lang ang lumipas mula nang gising pa si Natavia at tumawag sa kanila. Ngayon, hindi na siya gumagalaw, halos di na humihinga, at kailangan ng agarang medikal na tulong. Nagmadali ang mga pulis magbigay ng paunang lunas habang tinatawagan ang ambulansya, pero hindi maganda ang kalagayan. Pare, may tao dito sa sahig, mukhang masama lagay niya. Dumating agad ang mga paramedic, ngunit sinabi ng pulis na hindi na gumagalaw si Natavia. Siya ba ang pinakamatanda? Sa itaas. Hindi nasa kusina siya, kusina.
Ang mga emergency services ay nagmamadaling pumasok sa kusina kung saan nakahiga si Natabia at agad siyang dinala sa ospital. Kritikal ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, buhay pa ang 18 taong gulang, pero malubha ang kanyang kalagayan at pilit siyang kumakapit sa buhay. Maaaring magbago ang lahat para sa kanya anumang sandali. Pagkalipas ng ilang minuto, kalmado na si Rhotesia at handa nang kausapin ang pulis. Sigurado siyang hindi siya uminom o gumamit ng kahit anong substansya at alam niya ang kanyang pangalan at kinaroroonan. Nakababahala, nalaman natin na hindi lang si Natabia ang anak ni Rhotesia na nasa bahay. Sa oras ng insidenteng ito, 3 bata na may edad 10 pababa ang naroon upang masaksihan at marinig ang buong pangyayari. Malamang nadadalhin nila ang trauma ng karanasang iyon sa mga susunod na taon. Nakakatuwa, pero tila binaliwala niya na may panganay siyang anak na si Natabia. Kung umaarte lang ulit, hindi nahihikayat ang mga pulis. Dito ka ba nakatira? Gaano ka nakatagal dito? Ilang buwan na? Sino ang kasama mo dito? Ako at ang mga anak ko. Mga anak mo, yung mga bata, parang sanggol. May nakita akong 1 o 2 sanggol. Paano naman yung isa pa doon? Hindi, may 3 akong anak. 3 ba anak mo? Anong edad nila? Ilang taon na sila? Siyam. 3 at 4. 4, sige. Nang tanungin ng pulis si Rhotesia kung sino ang nakahandusay sa kusina, nagsinungaling siyang wala siyang alam. Diretsahan niyang itinanggi ang kaugnayan o kaalaman sa nangyari sa kanyang bahay. Sa kabila ng katotohanang nasa loob siya ng gusali kung saan nangyari ang insidente noong dumating ang mga pulis. Labis itong kahina-hinala at malamang pagkakataon lang kung totoo ang sinasabi niya. Sino ang nasa kusina? May taong mas matanda sa siyam sa kusina, hindi sila 9 na taong gulang. Hindi ko nga masabi sa'yo. Ayos lang dyan. Sa puntong ito, tinawag na rin ang bumbero at agad nilang susuriin si Rhotesia para sa anumang pinsala. Ayos lang ba kayo? Bakit kayo nandito? Kung maaari. Pakitingnan mo lang siya at siguraduhin mo. Hindi. Ayos lang ako. Habang iniimbestigahan si Rhotesia, nagkukunwari pa rin siyang walang alam. Kahit may 3 emergency services sa harap ng bahay, kalmado pa rin si Rhotesia at tinanong pa ang mga responder kung kumusta sila habang siya'y sinusuri. Hindi niya inamin o kinilala ang papel niya sa marahas na insidente sa kanyang bahay. Patuloy niyang sinasabi na wala siyang alam sa nangyari habang sinusuri siya at iginiit niyang ayos lang siya at di kailangan ng medikal na atensyon. Dahil dito, napilitan ang mga medik na bumalik sa sasakyan nila. Si Rhotesia ay agad inilipat sa pangalawang police cruiser at mabilis na hinanap bago dalhin sa istasyon para sa karagdagang pagtatanong. Kalmado at sumusunod si Rhotesia habang inaaresto ng pulis sa kanyang mabigat na krimen na nagdadagdag ng kaba sa mga pulis. Alam ni Rhotesia na nahaharap siya sa kasong aggravated battery na maaaring magdulot ng mahabang pagkakakulong. Hindi pa sa tingin ko kaya okay lang. Pagkatapos ng paghahanap, binago ng suspek ang kanyang taktika. Agad gumawa si Rhotesia ng kilos na nagpapakita ng pagkakasala. Binago niya ang kanyang kwento. Isang lalaking pulis ang sumama sa kanya sa loob ng police cruiser at sinubukang kumuha ng mga sagot. Kalmadong tinatanong siya kung sino ang nasa sahig ng kusina sa loob ng kanilang bahay. Nagsisimula nang makilala ni Rhotesia ang walang malay na babae bilang anak niya. Dinala lang ngayon sa ospital. Dino, may 4 kang anak. Sige, ano nga ulit ang pangalan ng anak mong babae? Pareho. Pareho. Bagamat tinanggihan niya ang lahat ng alok para sa medikal na pagsusuri bago sumakay sa pangalawang sasakyan, nagbago ng isip si Rhotesia at humiling ng pagsusuri. Marahil sinusubukan niyang patagalin ang mga pulis
habang nagsisimula ng mangyari ang hindi maiiwasan. Kumukuha lang ng kaunting oras para mapahaba ang biyahe niya papuntang kulungan. Pero nakuha pa rin niya ang hinihiling niya at bumalik na naman ang mga mediko sa eksena. Muli. Tiningnan niya iyon, tama. Ano ang gusto mong gawin nila? Sabi niya, pwede akong pumunta sa emergency room at bibigyan nila ako. Hindi. Gagawin mo yun sa kulungan. Meron sila. Oo, ang Orient Jail ay may buong medical staff doon. Hindi tayo pupunta sa ospital. Kinumpirma ng mga mediko na walang problema kay Rhodesia matapos ang mabilis na pagsusuri at agad siyang dinala sa Orient Road Jail. Dumating agad ang mga mediko at inalis ng pulis si Rhodesia mula sa pinangyarihan ng krimen. Ito na ang huling beses na makikita ni Rhodesia Silvayus ang kanilang kalye sa matagal na panahon. Kinagabihan, dumating si Rhodesia sa kulungan at inirehistro. Ang mga pagtatangka niyang lokohin ang pulisya na wala siyang alam tungkol sa karumal-dumal na insidenteng ito ay hindi kailanman magtatagumpay. At habang lumilipas ang panahon, lalo lamang lalala ang sitwasyon para sa inang may 4 na anak. Matapos ang 2 araw sa ospital, idineklara ng patay si Natavia Sanders. Hindi kinaya ng katawan ni Natavia ang matinding pinsala mula sa di umano'y pagsakal ng kanyang ina. Ang pinsala sa leeg ng biktima ang dahilan kaya idineklara ng medical examiner na homicide ang pagkamatay dahil sa pagkakasakal, na naging basehan ng kaso ng pagpatay laban kay Rhodesia Silvayus. Ayon sa mga kamag-anak ni Rhodesia, halos 70 araw nang hindi umiinom ng gamot para sa schizophrenia ang ina. Ang pagpatay niya sa panganay na anak na babae ay bunga ng desisyon niyang itigil ang pag-inom ng gamot. Hindi iyon dahilan, pero nakakatakot isipin kung saan kayang dalhin ng tao ng matinding pressure at sitwasyon. Si Natavia ay isang estudyante sa Erie High School sa Tampa noong panahon ng kanyang pagkamatay at nakatira siya kasama ang kanyang ina at mga kapatid habang tinatapos niya ang kanyang pag-aaral. Nakatakda sana siyang magtapos ng pag-aaral makalipas lang ng kaunting panahon. Sa kasamaang palad, siya ay pumanaw at nagdaos ang kanyang pamilya ng isang makabagbag damdaming memoryal para parangalan ang kanyang buhay matapos ang kanyang pagpaslang. Ayon sa pamilya na nakausap ng Erie News Now sa memorial, nahirapan si Rhodesia sa sakit sa pag-iisip bago niya pinatay ang kanyang anak na babae. Nabigyan siya ng gamot dito at inakala naming makakatulong ang kanyang paglipat para magkaroon siya ng mas magandang simula. Minsan kailangan ng tao ang gamot para gumana ng maayos, pero madalas hindi ito sineseryoso ng iba. At ako, sana talaga makahanap ang Florida ng mga paraan para mas matulungan ang mga tao pagdating sa mental health, hindi lang sa welfare, food stamps or pera, kundi sa medical. Para patuloy silang makaligtas at mapalaki ang kanilang mga anak ng maayos. Malungkot ito at nangyari ito dahil sa mental health na hindi naagapan. Dinala si Rhodesia sa Orient Road Jail matapos arestuhin at ikinulong ng walang piyansa dahil sa bigat ng kanyang umano'y krimen. Sinampahan siya ng kaso ng investigador ng araw na iyon. Una, kinasuhan siya ng paggamit ng dahas laban sa opisyal dahil sa pagtatangkang isara ang pinto sa mga rumesponde at ng aggravated battery na nagdulot ng matinding pinsala. Nang mabalita ang pagkamatay ni Natavia, agad na in-update ang mga kaso laban sa kanya. Si Rhodesia ngayon ay kinasuhan ng first-degree murder dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Noong Hulyo 2020, si Rhodesia Silvayus ay itinuring na walang sapat na kakayahang mental para sa paglilitis sa Florida at nanatiling nakakulong habang hinihintay ang dagdag na pagsusuri sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Dumating ang mga pagsusuring iyon noong Enero ng 2025 at pagkatapos ay itinuring siyang sapat na upang humarap sa hukom. Ang unang pagdinig ni Silvius ay itinakda noong 14 ng Mayo 2020 na sinundan agad ng pangalawa noong 20 ng Agosto. Wala pa siyang plea, ngunit maaari siyang makulong habang buhay kung mapatunayang nagkasala sa paglilitis. Patuloy na nagluluksa ang komunidad ng Erie sa Tampa sa pagkawala ni Natavia. Isang dalagang may kapanatagan at laging nagpapangiti sa lahat.